Good morning, good morning. Ayan, dito na naman tayo. Samahan nyo ako sa DIY amplifier. So, bali, i-assemble natin tong na-order natin sa Shopee. Ayan, Namit driver. Ayan, 177 isa. Mura. Kasi ito, nagka-problema ako dito sa aking amplifier. So, ang supply nito is 38 volts. Tingnan mo, kalas na. Pero buo yung transistor niya. 2 pair lang. Oh, ito yung supply niya. 38 volts AC. So, sayang naman ito. Oh, 38 volts, 038. Ito ay Mega Pro Plus. Kaso lang napakanipis ng kanyang board. Madaling matuklap. Hindi ko alam kung yung nag-ayos nito walang magandang soldering pump. Ganito, pinilit niyang tanggalin, so nasira yung layout. So ito na lang yung solusyon natin. Ito yung power supply niya. Kukunin natin yung output nito, negative positive with respect to ground. So split type. So meron siyang 038. Okay, so papadaanin pa rin natin sa protector, speaker protect. Dadaan siya dyan. And yung output ng tone control, kinuha ko na. Ito na, pinutol ko na. Para pagdating dito, papasok natin sa input ng module, driver kit. Pero mga local, mga ka-Jamtech, mga local yung gamit na drive. Subukan lang natin kung umusok sa halagang 177. Ayan. Kung meron kayo niyan, napakamura. So testingin natin. Ayan, sige. Testing tayo. Bali ito, dito na natin ikakabit yung mga resistor. Okay, para dire-diretso na. Screwdriver ito sa ilalim. Ayan guys, meron na siyang nilagyan ko na ng terminal. VCC minus, B plus output, B minus, B plus at saka VCC plus. Yung mga hindi pa marunong, yung VCC ay ito yung galing sa power supply at saka yung negative. Itong output, yung galing na dito sa speaker out nya. Yung emitter. Ayan. Samahan nyo ako ha. Kuha tayo ng resistor. Ayan guys. Bali, gagamit tayo ng apat na 0.47 ang available. 0.47. Ayan. Ayan guys. So, wala tayong 10 ohms. Meron tayong 8.2. Ayan. 8.2 ang available. So, bali yung color niya, gray, red, gold. 8.2. So, ito yung gagamitin natin sa base. Okay. So, magsolda tayo. Isa lang muna patunogin natin kasi masyadong hahaba yung, hahaba yung video. Isa lang yung muna yung gagawin ko. Ayan. Base. Base minus, dapat testerin natin kung alin yung NPN at saka PNP. Ayun. Ito yung NPN sa positive. Base. Ito na muna ang emitter. Yung emitter papasok sa output. Solda natin. Sana yung lead. Nawawala si manang lead. Ayan. Okay. Good. Isa pang emitter. Natin ang bibitaw. Sige. Ayun.
Kaya na guys, dalawang emitter pumasok dito sa pinaka-output niya. Okay? So, parang ganito din ang lalabas. Ayan. Ayan. Yung emitter nitong lahat na to, iipunin mo, papasok dito sa speaker out, lahat ng emitter. Okay? Susunod natin yung base positive. And then yung collector niya papasok sa supply. Taas natin to ng konti para makita. Resistor tayo sa base. Ito yung tunay na DIY. Ayan. Yung mga paraan. And then isusuldat natin dito sa base positive. Ayan. Diba? Pero mas malakas ito kung lagyan pa natin ng pinaka final drive. Ayan. And then yung collector, iwa-wiring lang natin papunta dito sa BCC. So wire na lang ang kailangan. Itong isang resistor papunta ito sa base ng yun, bawasan yun. Okay, supply na lang yung kulang, ano pa man, goods na. Ayan guys, kuha tayo ng mixing wire, pero pinapawisan ako, kailangan natin ng electric fan na rin lang guys ha. Mag electric fan muna tayo. Sobrang mainit, malinsangan, ayos. Okay na. So supply na lang kulang natin, maliit na wire, pasukin natin dito sa mixing lang, pasok dito sa collector. 1943 negative yan. So, meron na isang supply, and then sa kabila positive, nakakonect siya sa collector ng 5200. Yun. Oh, hoy! Ito yung input, ground. So ito lang muna isa, at isasalpak natin sa board dito. So bali, kukunin natin yung kukuha tayo ng supply dito sa positive, negative. So wirings na lang natin. Kukuha tayo ng wire. Ayan, from Shopee. Shout out sa may-ari ng Shopee. Ayan, mga automotive wire. Positive, kailangan natin ng medyo mahaba. Yun. At solda natin sa positive BCC. Problema, pag mahina ang kuryente, apektado siyempre yung soldering iron natin. Meron na tayong positive, then yung white, yun ang gagamitan natin ng ayan. Siyempre galing pa rin sa Shopee. Salamat sa seller, di ko matandaan pangalan mo. Okay, and then papunta to sa negative ng amplifier. Ayan, sa BCC minus. Ayun, ganda. Isa na lang, itim. Kailangan ko ng itim na white papunta sa ground. Kahit blue. Ito. Meron siyang itim. Tiramin muna natin ito. Ito meron tayo dito. Dapat pala nag-order pa ako ng ito yung ground. Dalawa yung ground niya.
terminal. Sukatin natin baka magkamali tayo. Ayun, itong isang to ginamit niya as ground. Ayun, so sasalpak na natin siya. Positive red. Buka tayo sa capacitor. Positive. Ito yung positive. Ito guys, lagyan natin ng marka. Positive at saka negative. So kung hanapin nyo guys yung polarity ng power supply, susundan nyo lang yung polarity ng capacitor. Kung dito negative side, kung saan nakatapat yung positive sa layout, ito positive. Ayan, susundan tayo ha. Sa ilalim na tayo kukuha. Problema nito, wala akong nakitang fuse. Sobrang local nitong amplifier na to. Bahala na anong mangyari dito. Negative. Yung ang didikit ko. And then yung output, eto guys, pasok siya dito. Isa lang yung kunin natin, yung pula. Ito yung mga vlog na walang testing para hindi mukhang scripted. Yung mga iba kasi nagko-comment scripted daw yung ginagawa ko. Pa kayo nang bahala. Si Lord na lang ang bahala sa inyo. Kung hindi ka marunong sa electronics, hindi mo naman ito magagawa. Paano maging scripted yan? Wala kang alam. Baliktad mo lang yung supply mo, tapos na ang sabungan. So maglalagay tayo ng resistor dito sa input kasi nakadirekta siya sa parang sobrang lakas. Lagyan natin ng kahit 2.2, 2.7 pag available, pwede na. 22K pwede. Ay sorry, available pala dito 2.2K. Pwede na to. Babawasan na yung signal niya. Pag sobrang signal mo kasi, wala pang 8 o'clock, garalgal na yung tunog. Dapat medyo i-reduce natin yung signal. Kabit natin dito sa positive. Wala tayong cameraman, mas maganda kasi yung nakapokus yung ginagawa mo sa kaso lang wala tayong magawa walang nag-aawak ng cellphone. Yung ibang vlogger magagaling, isang kamay ginagamit, yung isang kamay sa cellphone. Nahirapan magsolda pag isang kamay. Ayan guys, nakakabit na yung supply pero wala siyang nakakatakot dito. Wala akong ginawang nilagay na fuse. Ang pinaka-fuse niya dito sa input ng transformer. So kahit dito sa AC wala. So kaya kung maglagay tayo kahit DIY fuse, pwede na. Sige nga, maglagay tayo ng 5 ampere para sigurado tayo. Ito yung mga stock na fuse. Yan guys, marami. So 5 ampere dito siya. Tayo ng dalawa, 5 ampere lang. Isolda na lang natin kasi wala tayong housing. Isolda natin, DIY talaga to. Ayan, gagawin natin, susulda natin yan. I-puspos natin sa sandpig. Ay nako. Ito yung mga DIY na minamadali. Mahaba yung video pagka ayan guys, susulda na lang natin yan. Bagay, edit naman yan. Pero pag tinamad, wala nang edit, diretso na. Yun. Naglagay tayo ng fuse para kung mayroong problema, madali natin dalawa sa negative at positive. Pagandahin na lang natin pag okay yung tunog. Ayan guys, meron siyang fuse. Ay nako, ginagawa natin. Basta lang magkaroon ng ayan guys, pumasok na rin. Lagyan natin ng screw para hindi, pag naglagay tayo ng input, hindi gumalaw. Tornilyo natin dito sa input ng audio in. Sana tumunog. Ay yung speaker niya hindi ko nakabit. Speaker, isolda na lang natin yung speaker. Isang wire na lang. Okay, isang wire pa.
malaki. Malaki ba? Doon sa limiter output at papasok dito sa sobel yung coil na yan. Yan guys, solda natin dyan. Pero sana gumana yung relay. Hindi ko pa na-check kung gagana yung relay. Ayun. DIY pa more. Ito, sana walang limited sa body. Tingnan natin. Inspection muna tayo. Pwede. Ayan guys, pwede na isaksak. At ikakabit na natin yung supply. Ito. Okay. Pag sumabog yung fuse, meaning to say na may problema tayo sa connection. At pinutol natin yung supply papasok dito sa pinaka mainboard nya. Dito lang nakaraan yung ano. Wala nang supply to, wala na. Di ko lang sure yung protection natin, yung protect natin kung gumana. So ayan guys, sasaksak na natin. Baliktarin natin yung ano. So wala tayong test valve na putol, ay nabasag. So ito, susubukan na lang natin. Ang gagawin natin dito, dapat isaksak yung tester sa output times 50 volts DC, and then kabit nyo sa speaker. Dapat wala siyang DC sa kanyang output. Madali lang guys, may tao lang ha, kausapin ko. Pabalikan ko kayo guys, madali lang. Ayan guys, so ito na. Bali, meron siyang ano, plus drive input. Ayan guys. Kaso yung ano niya, di ko sigurado kung tama yung nakuha kong input. Ito kasi yung ano niya, yung input A and B, tsaka yung output, siyempre papasok siya dito, i-jumper mo yan. So dito, kinuha natin yung wire, pinutol natin yung dito sa para sa output, para direkta na dito sa mainboard ng input ng driver kit. Ayan. So, di ko sigurado kung gagana ba o anong mangyari dito. Ito ay ano lang, experiment lang natin. Pero sa tagal na natin sa electronics, malamang matsatsamba natin to. I-tornilyo natin kasi yung board, lalo na yung B+. Pag tumama dito sa chassis, naku po, tapos na ang sabog na. Ayan. Para hindi gumalaw yung board, itong capacitor na to. So ito muna yung ginawa natin kasi masyadong hahaba yung vlog, yung video. Isusunod natin ito para maging stereo. So pag gumana to, maganda yung resulta, syempre diretso. So yan guys, balik na rin natin. So maglagay muna tayo ng speaker. Yung speaker natin maliit lang para hindi maka ano sa pakita natin yung mukha para makita kung paano sumabog. Ayan guys, hindi naman lahat ng tao perfecto, lalo sa mga ganito dire-diretso yung ating ano. Okay, so gagamitin natin dito yung remix ni Fred Mark 80s. So sana hindi tayo mag-copyright. Ano lang to, pang testing 80s. Off muna natin, baba yung camera para makita yung lead. Ayan. Para makita yung usok. Ayan guys, double check. Ito na yung negative, positive. Ayan. Sige, meron siyang, ang kagandaan nito guys, separate yung left and right. Taksak na natin. Ayan, power on. Boom. Relay. Walang nag-relay. Ayun, nag-relay siya. So, maglalagay tayo ng plus drive. No copyright kasi pang testing lang naman. Yun, gumana na guys. So volume tayo, wala. Mali yung lagay ng speaker kasi mono lang. Ilipat natin sa kabila. Ilipat. Ayan, may kunting humming guys. Ayan. Naririnig nyo. Volume. Yun. Kaso lang guys, itong bass treble nya, itong mga control, walang function. Hindi gumagana, baka volume sira kahit isa. So meaning, baka itong ano, itong
flash drive, hindi siya dumaan sa tone control. So susubukan natin input dito sa A kung gumana. Okay. So ang problema dito, hindi gumagana dito. Wala. So meaning, para lang to sa ano, para lang to sa player na ano. So ito, meron ako ditong ano, meron ako ditong Bluetooth din para malaman natin kung itong input na to ng Bluetooth gumagana sa tone control or hindi, or dumaan. Taksak natin dito sa A or B, sabi tayo B. And then merong switch dito, selector. Pag B, ayan, saksak natin. Ayan guys, wala na yung ating blink. Ilipat natin yung flash drive. Lipat natin yung flash drive dito. Wala na. Ayan. Ito guys. Para lang to sa input sa likod. Pero yung dito niya, hindi dumaan dito sa tone control. Ito, may volume din yung tone control niya. Taas natin. Yun. Yan. Diba? Pero yung ugong niya, yung humming niya, mayroon pang konti. Ayan. Meron siya. So, ibig sabihin, ayan na guys, hindi uminit. Ganda. Kasi itong mic na to, up to 50 volts kaya niya. Or hanggang 80 volts, mga ganito. Kasi nga yung capacitor niya dito sa differential ay 100 volts. So, ibig sabihin, mataas yung supply nito. Kasi yung binili ko to, ang nakalagay doon, minimum of 45. So, siguro maximum 65 to 80. Pero depende na lang. Pero kung mag-80 tayo, 80 volts gagamitin natin. Natural, papalitan lahat ito. Itong mga drive. Kasi nga, local. Sobrang local niya. Papalitan natin ng, ano, yung medyo mataas na voltahe. Itong 1837 at saka yung isa, 1847. Tama ba? Okay. So, yung differential niya, dalawang transistor lang. Tingnan natin kung anong ginamit. C945. Para siyang pagarigan amp. Pero okay naman yung tunog. Ayan guys, tama na kasi baka makapiright tayo. So tatapusin natin mamaya, gagawin natin stereo. Kakabit natin yung isa dito. Ayan. So dalawa, one pair lang per channel. Dalawang channel yan. One pair lang. 5200 at saka 1943. So at least hindi na sayang tong amplifier natin kasi bagong-bago pa. Yung nag-ayos lang kasi natuklap yung mga layout sa ilalim kasi sobrang local, manipis. So yan muna guys. Share ko lang sa inyo yung mga ganitong gamit. Kung hindi na kaya yung board, pili na lang kayo ng ano kasi tamad na ako mag-layout. Actually meron akong mga ano dyan, mga Hiroshi, mga Surakula. Pinagsawaan ko na yan ng pandemic. Tamad na akong mag-buting-ting ng layout. Marami akong nilayout yan. Ganito. Mga pinagtsagaan ko yan. Kaso lang, talagang, ayan o. Ito yung Pioneer. So, malalakas to. Depende sa supply. Ayan. So ngayon, medyo mura na tong mga board kit na to. Sa halagang 177, 170 nga siguro. Tapos yung mga speaker protector, mura na kay Dream Electronic. Shout out sa iyo boss, Dream. Ito, galing sa iyo to. Saka ito, puro online to. Yung 506 OCL, yung mga trip nating buuin. So yan lang. So yan lang guys. At least may na-share naman akong konting kalaman sa lahat ng mga mahilig sa electronics. Yung mga magagaling na, ano na, tulungan nyo na lang ako kasi medyo matagal na akong nag-electronics pero hindi pa master. Marami pang hindi alam, lalo sa, ano, sa tawag nito, sa biasing, medyo kulang tayo at saka yung, ginagaya ko na lang si boss
Bombastic. O yan, si Boss Bombastic, napakagaling. Yan ang papanood natin pagka hindi natin nakukuha dito. Pero madali lang sa electronics, basta alam mo yung basic. So yan guys, maraming salamat sa lahat ng nagsusubscribe at naniniwala sa atin, sa ating YouTube channel, ang Jumptech. At huwag na rin kalimutang i-share at i-like. At siyempre, pindutin ang bell button para lagi naman kayong updated sa aking mga ginagawang upload. Yan. Maraming salamat and God bless. Shout out kay Zin and John Vincent sa ating electronics. Salamat. Então ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão, pesadão, pesadão. O bonde tá pesadão, pesadão, pesadão.